Good day po sa lahat ng mga tagapakinig dito. Tawagin niyo akong Henry. Hayaan niyo po sana akong magbahagi sa inyong channel ng kwento tungkol sa aswang. Nangyari po ito sa aking nakatatandang kapatid na itago na lang natin sa pangalang George. Hindi ko na lang sasabihin kung anong probinsya ito, pero nasa bahagi rin po ito ng Panay. Matagal na pong nagtatrabaho sa karatig probinsya itong kuya ko. Siya lang po kasi yung inaasahan ng aming pamilya noon, lalo at nag-aaral pa ako ng mga panahong yon. May kalayuan yung baryo namin sa kanyang pinagtatrabahuhan, kaya pinili na lamang niyang mangupahan. At 2 beses lamang sa isang buwan kung umuwi ito sa aming bahay. Nangangamba man yung aming mga magulang sa posibleng mangyari kay kuya noon, lalo at malayo nga ito. Pero nagbibigay rin ng kasiguraduhan si kuya na wala kaming dapat na ipag-alala. Hindi nga namin inaasahan na mangyayari yung ganoon sa kanya noon. Isang pagkakataon po noon, nang umuwi si kuya sa aming bahay, ang putla po ng kanyang mukha. Malalim na rin ang ilalim ng kanyang mga mata na parang hindi nga ito natutulog ng ilang araw. Okay ka lang ba, anak? Masama ba yung pakiramdam mo? At bakit ganyan kaputla yung mukha mo? Tanong pa nga noon ni tatay kay kuya. Pagkapasok nga niya sa bahay, kaagad itong naupo sa aming sala at humingi ng maiinom na tubig. Nasikaso na muna siya ng aming mga magulang noon at paulit-ulit na tinatanong kung okay lang ba ito o hindi. Ayos lang ako, nay, tay. Dala lang po ito ng pagod dahil sa trabaho at sa biyahe pa uwi rito. Tugon lamang po niya noon. Hindi naman naging kumbinsido yung aming mga magulang sa sinabi ni kuya. Pakiramdam ko rin noon ay may iniinda itong karamdaman na ayaw lang din niyang sabihin sa amin. Pinagpahinga na lang muna namin siya noon dahil sa kanyang sitwasyon. Nang magising nga siya kinahapunan, kahit papano ay naging maganda naman yung kanyang pakiramdam. Kaya naisip rin naming baka dahil lang sa biyahe at sa pagod nito. Kaya naging ganoon nga siya. Napag-alaman namin sa kanya na 1 linggo siyang mananatili sa bahay. Dahil nakapagpaalam na rin daw siya sa kanyang trabaho na magbabakasyon muna ito. Tuwang-tuwa naman po kami dahil doon. Inakala talaga namin noon na dahil lang sa inaabuso niya ang kanyang katawan, kaya naging masama yung kanyang pakiramdam. Pero noong mga sumunod na araw, habang nananatili nga si kuya sa aming bahay, pansin namin noon na may naging kakaiba sa kanya. Noong una'y binaliwala lang din po namin ni nanay at tatay, pero kalaunan, kinutuban na kami na may nangyayaring hindi maganda sa aking kapatid. Nagsimula kasi yon noong ika-4 na araw na nga ni kuya sa aming bahay. Umaga pa lamang ay pansin ko nang hindi maganda yung kanyang pakiramdam. Wala rin siyang sapat na kain noon nang nakaraang gabi, dahil wala raw siyang gana at hindi nga siya nagugutom. Hinayaan namin siya lalo at naging iritable rin siya noon, pati noong mga nakaraang araw. Wala ba kayong napapansin kay kuya, nay, tay? Tanong ko pa nga noon sa aming mga magulang. Ilang araw na po kasing matamlay si kuya at walang sapat na kain na tulog. Inom lang din siya ng inom ng tubig, pero hindi naman daw makuha yung uhaw na kanyang nararamdaman. Dagdag ko pang wika noon. Kapag patuloy pang ganyan yung kuya mo, dadalhin na namin siya sa albularyo bukas. Hindi kasi maganda yung kutob ko at baka kung ano nga yung nangyari sa kanya. Wika naman po noon ng nanay ko. Sinangayunan ko naman sila at nagwika pang mas maigi na rin yon at nang malaman namin kung ano bang nangyayari kay kuya. Kinahapunan nga po noon, mga bandang 5:00 ay napansin kong aligaga nga si kuya. Hindi ko rin siya makausap ng maayos noon dahil wala pa rin ito sa kanyang sarili. Pansin ko rin po noon na nanilisik yung kanyang mga mata, kaya't nakaramdam ako ng pag-aalala at kaunting kaba kay kuya. Saktong wala pa nga noon yung aming mga magulang, kaya't bahagya rin akong natakot. Pakiramdam ko kasi noon ay may hindi magandang mangyayari sa bahay ng mga sandaling yon. Habang hinihintay yung aming mga magulang, ay natataranta ako na hindi ko rin maintindihan. Nasa kanyang kwarto nga ng mga sandaling yon yung kuya ko. Pero ramdam ko na parang merong nakatingin sa akin.
Hindi ko na lang din pinansin noong una at lumabas na lang din ako ng aming bahay. Nung nasa labas na nga rin po ako, biglang sumigaw ng malakas si kuya sa kanyang kwarto. Hindi na ako nagdalawang isip na puntahan ito kahit pa na hindi ko alam kung ano bang nangyayari sa kanya roon. Habang papalapit nga ako sa kanyang kwarto, naririnig kong nagiging garalgal po yung kanyang boses noon. Yun bang tipong tila sinasapian nito, pero nagpatuloy pa rin ako. Saktong pagkabukas ko ng pintuan ng kwarto ni kuya, nasa tapat lang din siya noon. Bumungad sa akin yung aking kapatid at nakaramdam ako ng kakaibang takot nang makita ko yung kanyang itsura. Nanlilisik po noon yung mga mata ni kuya at hindi niya mapigilan yung kanyang paglalaway habang umaangil. Kuya, ano bang nangyari? Bakit ganyan yung itsura mo? Utal ko pang tanong noon sa kanya pero hindi nga ito tumugon. Nakangisi lang din ito at parang may kung anong binabalak sa akin ng mga sandaling yon. Dahil sa takot ko kay kuya, tumakbo nga ako palayo dito. Hindi na ako lumingon pa noon sa aking kapatid. Lalo at alam kong hinahabol niya ako. Palabas na sana ako ng aming bahay pero bago ko pa man magawa yon, ay naabutan nga ako ng kuya ko. Naging mabilis yung kanyang galaw dahilan para maibalibag ako nito sa may sahig. Napapaiyak na lang din ako noon dahil sa takot na aking nararamdaman. Tila hindi na nga ito yung aking kapatid. Kaya't napapasigaw na rin ako noon. Kuya, si Henry ito. Ano bang nangyayari? At bakit nagkakaganyan ka? Sambit ko pa po noon, pero hindi pa rin ako tinitigilan ni kuya. Pilit niya akong kinakalmot. Pero sa kabutihang palad naman ay nagagawa ko siyang labanan. Napipigilan ko yung kanyang mga kamay. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ay napakalakas po nito. Nahihirapan na akong ipagtanggol yung sarili ko noon. Kaya't nagawa na nga niya akong sakalin. Nagpupumiglas pa rin po ako noon habang paulit-ulit pa rin sinusubukang tawagin yung kanyang pangalan. Kuya, maawa ka. Tigilan mo yan. Sabi ko pa nga po noon, pero lalo pang humigpit yung kanyang pagsakal na hindi na nga po ako makapagsalita. Patuloy pa rin akong sinasakal ni kuya hanggang sa naramdaman ko na lang ang masakit na pagkagat niya sa may bandang balikat ko. Hindi ko akalain na bumaon yung kanyang mga ngipin sa balikat ko, dahilan para dumugo po yun. Naabutan kami ng aming mga magulang na nasa ganoong sitwasyon, kaya't napasigaw na nga yung nanay at tatay ko noon. George, ano bang ginagawa mo sa kapatid mo? Sigaw pa nga po nila noon at mabilis rin nilang nilapitan si kuya at pinagtulungan na may alis sa pagkakadagan sa akin. Nahirapan pa sila noon dahil ayaw magpaawat ng kapatid ko. Subalit nang lumaon, ito na rin po yung bumitaw. Nakaramdam ako ng takot at awa sa kapatid ko nang bigla itong matauhan sa kanyang ginawa. May bahid ng dugo yung kanyang bibig dahil sa pagkagat nga nito sa balikat ko, pero konti lang naman dahil bahagya lang namang bumuon yung kanyang mga ngipin noon. Napapaiyak na ito habang humihingi ng tawad. Hindi namin magawang makalapit sa kanya noon dahil maging yung aking mga magulang ay nakaramdam na rin ng takot at pagkabigla rito. Lalapitan sana siya ng nanay ko noon, pero mabilis po itong tumakbo paalis ng bahay. Mabilis po yung kanyang pagtakbo na hindi po namin ito nahabol, lalo at hindi pa rin kami gaanong natauhan sa mga nangyayari. Ginamot nga ako ng nanay ko noon at yung tatay ko naman yung nagpasyang hanapin yung kuya ko. Ano kayang nangyari sa kapatid mong yon? Bakit naging ganoon siya? Nag-aalalang tanong pa ng nanay ko noon. Napakibit balikat lang din ako dahil hindi ko rin alam yung isasagot ko. Isa pa ay masakit rin yung balikat ko noon, pati na rin yung leg ko na kanyang pinagsasakal. Ganon nga yung sitwasyon nang marinig naming sumisigaw yung tatay ko sa may labas ng bahay. Tulungan niyo ako, dali! Sigaw pa nga po nito at dahil doon ay mabilis kaming lumabas ng bahay upang puntahan yung tatay ko. Nakita namin kasama nito si kuya. Nilapitan namin sila, tinulungan siyang buhatin si kuya. Nang makapasok nga kami ng bahay, ganoon na lang yung pagkagulat ko dahil may bahid ng dugo yung kanyang mukha at maging yung kanyang dibdib.
na parang meron itong sinipsip na dugo ng kung anong hayop. Inasikaso siya ng aking mga magulang noon dahil wala itong malay ng mga sandaling yon. Binihisan at saka pinunasan din yung kanyang mukha at dibdib. Talagang labis yung pag-aalala ng mga magulang ko noon. Maging ako ay ganoon din. Dahil hindi namin nakalaing mangyayari yun kay kuya. Nang naging maayos na nga po yung lahat, hinintay na lang naming magising ito. Binantayan talaga siya ni nanay at tatay noon. Dahil nais nilang kausapin ito kung ano bang nangyayari sa kanya. Yun nga lang, mga bandang 10 PM na po nang magising si kuya. At muli na naman po itong inatake ng kanyang kondisyon. Sinubukan po nitong kalmutin yung aming mga magulang. Kaya wala na akong nagawa noon kung hindi harapin ito. Sige, kuya. Subukan mong gawin rin sa kanila yung ginawa mo sa akin. Hindi ako magdadalawang isip na patulan ka. Sambit ko pa nga po noon. At dahil doon ay napaiyak po bigla si kuya. Balisa itong naupo at pilit na kinokontrol yung kanyang sarili. Noon ko lang din nakita yung kapatid ko na ganoon. Hinayaan namin siyang umiyak noon habang nanginginig. Hanggang sa siya na nga mismo yung humingi ng tulong. Tulungan niyo ako. Dalhin niyo ako sa albularyo. Nais kong mawala ito. Gusto kong maging normal. Sambit pa nga po nito. At hindi man namin maintindihan kung bakit siya nagkakaganon. Pero nangako kaming tutulungan ito. Nang gabing yon dahil hindi alam ni kuya kung ano ba yung posibleng magawa nito, nagpasya nga siyang ikadena yung kanyang sarili sa kanyang kwarto. Binantayan rin po namin siya ng buong gabi. Naririnig po namin yung kanyang pag-angil noon sa kanyang kwarto. Alam kong nahihirapan noon si kuya. Pero wala kaming nagawa kung hindi yung pabayaan siya dahil ayaw rin naming masaktan niya kami kung pumasok nga kami ng kwarto. Kinaumagahan nga po noon, hindi na kami nag-aksepa ng oras noon at dinala nga namin si kuya sa albularyo. Kahit may kalayuan, sinikap naming makarating doon. At nang mapatingin nga ito, ikinagulat nga namin yung sinabi sa amin ng albularyong gumamot dito. Inawaan daw ng pagkaaswang si kuya dahil may kung ano raw itong nakain na hindi nga niya namalayan. Inalala naman ni kuya noon kung saan nga ba siya nagpuntang lugar na pwede siyang mahawaan. Hindi naman siya naglihim noon sa amin tungkol sa pakikipista niya sa isang katrabaho. Ayon kay kuya, marami raw siyang nakain sa bahay ng katrabaho niyang yon. At isa na nga raw doon, yung ginisang munggo, na kinasabikan raw niyang kainin dahil matagal na nga siyang hindi nakakain ng ganon. Meron din daw yung halong karne. Napailing na lang noon yung albularyo sa kanyang naging kwento. Kaya raw pala nagtaka rin si kuya. Dahil nga sa mga pista ay hindi naman ito nakakakita ng ganong luto. Pero merong ganon sa bahay ng kanyang kaibigan at hindi nga niya napigilang kumain. Ayon sa manggagamot, marahil ay meron daw inilagay sa kanyang kinain. Ganon daw kasi yung pamamaraan ng mga aswang. Kung iisipin nga raw, sino nga naman yung maghahanda ng ginisang munggo sa isang pista, sambit rin ng albularyo. Nagpasalamat na lang po kami sa albularyo noon dahil nagawa po niyang gamutin yung kuya ko. Meron lang po itong ipinainom at merong mga dasal na ginawa habang hawak-hawak nito si kuya. Hanggang sa bigla na lang magsuka yung kuya ko. At parang meron po itong maitim na nilabas na hindi namin maintindihan. Sinunog po yun ng albularyo dahil kailangan daw na gawin niya yon. Tulad nga ng sabi ng manggagamot, talagang ilang araw rin po yung naging gamutan kay kuya bago nga siya tuluyang napalaya sa pagkaaswang na pinahawa sa kanya doon sa bahay ng katrabaho niya nung pista. Mula po nun ay hindi na muna bumalik sa trabaho si kuya. At kalaunan naman ay nakahanap naman po ito ng ibang trabaho. Mabuti na nga lang po at tuluyan nitong gumaling sa tulong na rin ng albularyo. Grabe pa rin po yung paghingi nito ng tawad sa amin noon. Pero ang mahalaga ay ligtas na rin po ito at napalaya siya sa kung anumang sumpa na kanyang nakuha doon sa lugar ng kanyang katrabaho. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito.